Treasure hunting weekend, meron tayong bisitahin na isang treasure site kung saan meron daw silang mapa sa site na ito. Ngayon, atin pag-usapan ang mga mapa. Okay, ang mga mapa ay gawa yan ng map maker ng Emperor. Ang mga legit maps ay merong merong Japanese flag na drawing sa ibabaw at merong orasan or clock face ang tawag. At meron din itong direksyon ng compass. At merong background ng hugis ng bundok na akma sa mapa. Pero hindi lahat ng mapa ay akma sa lugar. Kasi tinatawag ito ng mga generic maps. Pwedeng ang mapa na ito ay akma sa Visayas, pwede ring meron sa Luzon, pwede ring meron sa Mindanao. Kasi ang Hapon ay typical magbaon. Ang Emperor Treasure Site ay palaging nandyan sa creek. Mga creek na hindi natutuyo. Mga creek na source ng tubig sa baba ng bayan. Kaya sa mapa palaging merong creek. Kasi isa yan sa marker. At bundok na kakaiba ang hugis. Yun palagi ang background ng mapa. Ngayon, paano nga ba hanapin yan? Ang treasure. Well, unang i-confirm natin kung itong creek ay ito nga yung creek na nasa mapa. Meron siyang direksyon na north-south. Ang south ay yung tuktok ng bundok. Ang norte ay itong creek. Okay, kaya matapos kong ikutin ay tama nga naman na norte ang creek at south yung tuktok ng bundok. Ngayon, ang mapa ay palaging merong kahoy. Ang mga Japanese map ay merong kahoy yan sa tuktok ng bundok. Isa rin yan sa triangulation ng mapa. Ang triangulation ng mapa ay malalayo. Nasa 200-500 meters ang layo ng mga triangulation kapag Imperial Treasure Site. Ito sa paanan ng bundok, ito yung tinuturo na south. Meron siyang bato na parang ulo ng ahas ang hugis. Kaya atin ito i-detect. Baka may laman kasi parang semento ang texture niya, parang graba. At pagkatapos natin ma-detect ay walang laman. So ito'y marker lamang. Nakaharap yung ulo niya sa bundok, ang bato. So pwedeng ito nga yung site. Ang mga treasure maps sa creek pa lamang na nasa drawing ay meron na yung mga bato na may marka. Katulad dito may mga bato na may marka na heart. At ang lahat ng mga heart na yan ay nakaharap papunta sa itaas ng bundok. Kaya one thing for sure, ang treasure ay nasa bundok ito. At meron din ito minsan sa creek, nilalagay nila na giveaway. Pero karamihan ito ay nasa paanan ng bundok at merong isa sa itaas sa tuktok ng bundok. Nakalagay yan sa mapa. Hindi nga lang natin pwedeng ipakita itong mapa, baka magalit yung may-ari. Kasi hindi nga pinapadala sa akin yung mapa. Okay, kaya ito, scanning kami. Atin i-survey, scan ang buong area. May kalakihan kasi. So search tayo ng type of soil. Medyo clay, kaya clay soil. Kulay pula kasi ito na lupa. Okay, so umpisahan natin. Merong kulay pula pero mababa ang value. Ang scanner palaging may pula yan. Ang gawin lang diyan, basahin nyo ang value ng pula na na-scan. Kung mababa yan ay minerals
or magnetic rocks lang. Pero pag mataas ang value ay pwedeng yan yung ibinaon. Ngayon meron tayong problema kapag Emperor treasures, kapag Japanese treasures, binabalot kasi yan sa, karamihan yan sa alkitran. At kapag makapal na alkitran ay hihina ang detection nito. Kaya hindi tayo mag-expect ng mataas na value, mataas na reading kapag Yamashita treasures. Pero ang tanging pag-aasa lang dito, kung nilagay sa metal box or kapag nilagay sa ammunition box ang ginto na merong alkitran, ay pwedeng ang box ang ma-detect at ma-scan at magbasa yon ng mataas na value kapag matagal nang nabaon ang metal box. Kaya yun, dahil sa metal box ay matagpuan natin ang naka-alkitran, nakabalot sa alkitran na gold bars. Okay, so amin muna pag-aralan ang na-scan pagdating sa bahay kasi mababa nga siya, mababa ang value. Titingnan natin kung akma din sa mapa ang spot na nag-red or nagpula. Kung tugma ito sa direksyon ng mapa sa mga nakalagay diyan na item, pwedeng yun ang item. Pero sa ngayon, atin muna ito i-analyze pag-uwi namin sa bahay. Okay, so hanggang sa muli mga katiyats, ingat kayong lahat. Paalam and God bless you all.